Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magbibigay ng kilabot sa inyong mga gabi? Sa video na ito, malalaman natin ang tungkol sa isang pamilya na binalot ng misteryo at trahedya sa isang lumang hotel sa Baguio. Isang batang babae na tila kinakausap ang mga hindi nakikitang nilalang at isang ina na nagdala ng kanyang anak sa isang madilim na kapalaran. Ano nga ba ang mga lihim na nagtatago sa likod ng mga pader ng hotel na ito? Tara, samahan niyo ako sa paglalakbay sa ang pagbabalik sa madilim na nakaraan. Kumusta po sa lahat ng mga tagapakinig ng kwentong katatakutan? Salamat po sa inyong oras at atensyon. Ako po si Angelo. Nakatira kami ngayon sa Quezon City, pero galing talaga kami sa isang maliit na bayan sa probinsya. Bata pa lang ako. Mahirap na ang buhay namin, pero kahit mahirap, masaya kami noon. Kasama ko si Nanay Sonia, ang aking kapatid na si Bella at si Tatay. Maganda ang samahan namin hanggang sa dumating ang mga kakaibang pangyayari na nagpabago sa aming buhay. Nakaupo ako sa isang lumang bangko sa hardin ng pasilidad para sa mga matatanda sa Quezon City. Ang mga puno ay malalago at ang mga ibon ay masayang nag-aawitan. Ngunit ang aking isipan ay puno ng mga alaala ng nakaraan. Pumasok ako sa loob ng pasilidad at nakita ko si Nanay Sonia na nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa malayo. Lumapit ako sa kanya at napansin kong malalim ang kanyang iniisip. Nay, kumusta na po kayo? Tanong ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Tumingin siya sa akin, ngunit parang hindi niya ako nakikilala. Ako po ito, si Angelo. Dagdag ko, umaasang maalala niya ako. Ngunit nanatiling blanko ang kanyang mukha. Habang naglalakad ako palabas ng pasilidad, bumalik sa akin ang mga alaala ng aming masayang pamilya bago ipinanganak si Bella. Naaalala ko ang mga oras na magkasama kaming naglalaro ni Nanay sa aming maliit na bahay sa probinsya. Ang lumang hotel sa Baguio ay isang malaking kastilyo sa aking mga mata noong una kaming dumating. Ang mga kahoy na sahig ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang at ang mga bintana ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam habang kami ay tumitingin sa labas. Habang naglalaro kami ni Bella sa mga pasilyo ng hotel, napansin ko ang kanyang kakaibang ugali. Madalas siyang nakatingin sa isang sulok na parang may kausap. Bella, sino kausap mo? Tanong ko, ngunit ngumiti lang siya at tinuro ang walang laman na sulok. Angelo, may masungit na matandang babae na laging nandito, sabi ni Bella habang nagtatago sa likod ko. Hindi ko alam kung paano siya papakalmahin. Lumipas ang mga araw at lalo pang dumami ang mga pasa ni Bella. Hindi ko maintindihan kung saan ito nanggagaling. Nagtanong si Nanay sa mga kasamahan niya sa trabaho, ngunit walang makapagbigay ng sagot. Isang araw habang naglalaro kami ni Bella sa harap ng hotel, nawalan ako ng kontrol sa kanyang pram. Tumakbo ako, pero nahulog siya sa hagdanan. Tila huminto ang oras sa tindi ng aking kaba. Sa kabutihang palad nakaligtas si Bella sa pagkahulog na may kaunting sugat lamang. Ngunit simula noon nagbago ang kanyang ugali. Naging masungit siya at madalas akong sigawan. Bella, anong nangyari? Tanong ko, ngunit tumalikod lamang siya at naglakad palayo. Bakit mo ako iniwan, Angelo? Tanong ni Bella, puno ng galit ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Lumipat kami ni Nanay sa isang liblib na bahagi ng hotel. Naging mas ilusyonado si Nanay, umaasang gagaling si Bella, kahit lumalala ang kanyang kalagayan. Isang gabi, narinig ko si Nanay na umiiyak habang yakap-yakap si Bella. Hindi ko alam kung paano ko sila matutulungan. Nakakadurog ng puso na makita si Nanay sa ganoong kalagayan lalo na't wala akong magawa. Isang gabi, nagising ako dahil sa malamig na hangin. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Bella na malusog at masaya, ngunit bigla siyang naglaho kasabay ng paglitaw ng isang nakakatakot na nilalang. Bella, saan ka pupunta?
Sigaw ko ngunit walang sumagot. Dali-dali akong bumalik sa kwarto ni nanay at nakita ko siyang yakap ang nabubulok na katawan ni Bella. Hindi ko napigilan ang sarili ko at napasigaw ako sa takot. "Anak, tulungan mo ako," sabi ni nanay habang umiiyak. Hindi ko alam kung paano siya tutulungan. Itinulak ako ni nanay at pareho kaming nahulog sa hagdanan. Sa ibaba nakita ko si Bella na wala ng buhay. Ang pangyayaring iyon ay nagiwan ng matinding takot sa akin. "Nay, bakit mo ginawa to?" Tanong ko habang umiiyak, ngunit walang sagot mula sa kanya. Tanging lungkot ang makikita sa kanyang mga mata. Dinala kami sa ospital, ngunit huli na para kay Bella. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng malalim na sugat sa aming pamilya. Sa ospital, narinig ko ang mga doktor na nagsasabing kailangan ng espesyal na pangangalaga si nanay. Alam kong simula na ito ng aming paghihiwalay. Sa bagong pamilya ko, sinubukan kong magsimula muli. Ang mga bagong magulang ko ay mabait at maalaga, ngunit ang mga alaala ng lumang hotel ay patuloy na bumabagabag sa akin. Madalas akong nagkakaroon ng bangungot. Nakikita ko si Bella at ang masungit na matandang babae sa aking mga panaginip. Hindi ko alam kung paano ito mawawala. Minsan, nagigising ako na pawis at humihingal. Ramdam ko pa rin ang malamig na hangin mula sa hotel. "Anak, nandito lang kami para sa iyo," sabi ng aking bagong ina. Pinipilit kong ngumiti, ngunit ang takot ay nananatili sa aking puso. Isang araw, habang naglalaro ako sa bakuran, naramdaman ko ang malamig na presensya. Alam kong hindi pa tapos ang mga multo ng nakaraan. Patuloy kong binibisita si nanay sa pasilidad. May kinikimkim siyang sama ng loob sa akin dahil sa aksidente kay Bella. "Angelo, bakit mo ako iniwan?" tanong ni nanay habang kinukurot ang aking braso. Ang sakit ay nagdudulot ng mga pasa, ngunit hindi ko siya magawang iwan. Madalas kong marinig si nanay na nakikipag-usap sa mga hindi nakikitang nilalang. Naroon pa rin ang masungit na matandang babae. "Nay, sino kausap mo?" tanong ko, ngunit hindi siya sumasagot. "Nay, nandito lang ako," sabi ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Alam kong kailangan kong harapin ang mga multo ng nakaraan upang tuluyang makalaya. Sa bawat bisita, nararamdaman ko ang malamig na presensya. Hindi basta-basta nawawala ang mga multo ng nakaraan. Napagtanto ko na kailangan kong harapin ang mga ito upang tuluyang makalaya. Hindi ko alam kung paano, ngunit alam kong kailangan kong subukan. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga lihim ng nakaraan ay maaring magdala ng matinding takot at trahedya. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan baka ang mga multo ng nakaraan ay nasa paligid lang ninyo.